Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Tayo ay muling ginising niya sa umagang ito. At mag-aral po muna tayo ng salita ng Diyos. Ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan po natin greedy birds. O bakit kaya greedy? At bakit birds? So, ang ating verse po ay mula sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ang sabi po doon, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Amen. Basahin po natin yung ating devotions sa Our Daily Bread. Sabi po ng author, "Every year, when I put out the hummingbird feeder, the busy little bird starts battling for position. Even though there are 4 places at the table, the birds fight for whatever place one of their neighbors is using. The source of food at each place is the same, a reservoir of syrup at the bottom of the feeder. Knowing that all the feeding stations are equal, I shake my head at their greediness." Yun pala yun, kaya pala birds, ano po. So nag-aano siya every year naglalabas siya ng tawag dyan, feeder ng yung maliliit na ibon. Ang hummingbird, alam mo yung matulis ang tuka nito. Tapos ano sila, ang inaano kanila is yung matatamis, kaya nilalagay minsan is syrup. So merong yung nilalagay niya na feeder, may 4 siyang stations, na iisa lang yung source. So ibig sabihin kahit saan sila doon pumunta, equal yung source nila. Ang nangyayari doon sa hummingbird, pag meron ng isang dumapo, hindi siya dadapo dun sa next. Makikipag-agaw siya dun sa ginagamit ng isa. So ganun yung kahit na meron pang available na pagkainan, kumbaga. So aawayin niya yung andun sa kabila kasi gusto niya dun din siya. Kaya pala greedy birds, po. So ano po yung connection nito sa salita ng Diyos? But then I wonder, sabi po ng author, why is it so much easier to see the greed at the birds than it is to see my own? I often want the place at God's table that someone else has, even though I know all good things come from the same source, God, and that His supply will never run out. Since God can prepare a table for us even in the presence of our enemies, yun po sa Psalms 23 verse 5, why be concerned that someone else might have the station in life that we want? The Lord is able to give us sufficiency in all things so that we will have an abundance for every good work. Yun nga po yung nabasa natin sa 2 Corinthians 9:8. When we recognize the importance of our work as ministers of the grace of God, sa 1 Peter 4:10, basahin po natin. 1 Peter 4:10. Each of you should use whatever gift you have decided to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ayun. So, when we recognize the importance of our work as ministers of the grace of God, yung nabasa nga po natin sa 1 Peter 4:10, we will stop fighting over someone else's position and be grateful for the place God has given us to serve others on His behalf. Amen. Sabi po dito sa concluding remarks niya, resentment comes from looking at others. Contentment comes from looking at God. Amen. So, yung nga po, yung natin kanina na yung mga birds, so nung nakita niya yung selfishness ng mga birds na nag-aagawan sila sa iisang place, samantalang meron pa namang available na places, so napailing na lang siya. And then, he realized na nakikita niya yung greediness ng mga ibon, pero hindi yung sa self, So, nag-reflect siya sa kanyang sarili, itong author. And yun nga, na-realize niya na, tayo din naman, kahit tayo mga Kristiyano na minsan, lagi nating gusto is yung posisyon ng iba sa gawain ng Diyos. Let's say, head pastor. May binigay sa yung task ang Panginoon na worship director. Tapos, ang gusto mo, maging head pastor ka. Which is, hindi naman iyon yung binigay sa iyo ng Panginoon. At meron ng iniluklok doon ang Panginoon. Meron ng itinalaga ang Panginoon doon sa posisyon na yon. Hindi mo tuloy ginaganapan ngayon yung
ibinigay sa yung ministry ng Panginoon dahil ang gusto mo yung sa head pastor, which is nakatalaga na nga po para sa iba. Ah, sa Panginoon naman, walang pantay-pantay tayo pastor ka man or member, ano man ang tawag diyan, ano man yung position mo sa ministry, ano man yung part mo sa ministry, ikaw man ay worship leader or backup, ang tinitingnan ng Panginoon yung ating puso hindi yung ating position, po. So, it doesn't matter. Ang importante, andun ka, kasama ka dun sa gawain ng Panginoon. Kung kasalo ka sa Lord's table, po. Hindi mahalaga kung andun ka sa tabi ng Panginoon or nasa kaharap ka niya or nasa gilid ka niya. It doesn't matter as long as kasalo ka niya dun sa Lord's table, po. So, very common din ito po sa mga churches, po, na minsan, let's say, sa worship ministry, worship leader, tinitignan niya yung worship director na sabihin niya, bakit ako worship leader lang, ito worship director, hindi naman siya qualified, hindi naman niya natatayuan, dapat ako yung andyan. Yung ganun po ba? Meron nang itinalaga, may ministry nang itinalaga sa iyo ang Diyos. Tinitignan mo pa yung ministry ng iba at yun ang gusto mo. So sabi, may mga plan, may kanya-kanya po tayong part. Hindi po pwedeng lahat tayo head pastor, hindi pwedeng lahat tayo ay worship director, hindi pwedeng lahat tayo ay worship leader. Kailangan may magbaback up, po. Hindi pwedeng lahat tayo ay nasa worship ministry. Kailangan meron ding nakaupo dun sa congregation, di ba po? Though lahat tayo dapat ay aawit, pero kailangan syempre merong audience kung merong nasa pulpit, di ba? Hindi naman kompleto kung walang audience. Ganyan. So, at the same time, hindi rin po pwedeng lahat tayo audience at walang tatayo sa pulpit. So, meron po tayong kanya-kanyang place na meron po tayong kanya-kanyang place na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Na yun, doon po tayo dapat mag-focus. Huwag nating i-focus yung mata natin doon sa place na itinalaga niya para sa iba. Sabi nga po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, yung mga gift po na na-receive natin, hindi po pare-parehas. Various forms po yan. Kaya, kung ano yung na-receive natin, yun yung gamitin natin na para maglingkod sa iba at para maglingkod sa Panginoon as His faithful stewards of that gift. Po. So, kung pinagkatiwala niya sa atin, let's say, ang kitchen ministry or admin, yun ang binigay na gift sa atin ng Panginoon na ministry natin. So, let's do our best. So, wag nating pag-anuhan dyan na parang ayaw ko na dito. Gusto ko, ako na lang yung andun sa kakanta. Pero hindi po masama, hindi po masama na mag-desire tayo ng ibang ministry. Linawin ko lang. Ang masama po is yung gusto nating alisin sa iba yung ministry na hinahawakan niya dahil gusto natin tayo ang andon. Po, hindi po masama na let's say nasa kitchen ministry tayo at dinidesire din natin na mag-preach, mag-exhort, wala pong masama doon. Wala din pong masama kung dinidesire din natin na magpaawit tayo. Praise the Lord. Kung mas maraming ministry, mas maganda, mas mapapupurihan ng Panginoon. Pero wag po nating aasamin na kunin yung posisyon ng iba. Yun po yung kasi wala nga pong pinagkaiba yung mga posisyon natin. Kung tingin man natin hamak ang posisyon natin at yung sa iba ay mataas ang posisyon, sa Panginoon po pantay-pantay po yan. Kasi may kanya-kanya nga siyang gift na ibinigay sa atin. So, hindi naman po pwedeng wala kang gift doon tapos gusto mo ikaw yung maglilid doon, or maaring hindi ka pa ready kahit may gift ka, hinuhubog ka pa ng Panginoon. And kung ganyan nga po yung ating kaisipan, mukhang hindi ka pa nga ready at kailangan pang mahubog pa po na resentment comes from looking at others. So nagkakaroon po tayo ng resentment pag tinitingnan natin yung tao, yung imperfection ng tao, yung fault ng tao, yung kahinaan niya. Talagang magkakaroon tayo ng resentment na okay pa naman ako sa kanya, bakit siya yung andyan? Dapat ako. Sabi naman po, on the other hand, contentment comes from looking at God. So kung sa Panginoon tayo nakatingin, we will treasure the ministry that He has entrusted to us. We will do our best kasi sa Panginoon tayo nakatingin at magiging masaya tayo na pinagkalooban tayo ng Panginoon ng ministry. 'Di ba?
So, magiging masaya na tayo na nakakapaglingkod tayo sa Panginoon at sa ibang tao. So, ayun po. Sana po malinaw po sa atin at sana meron po tayong natutunan. Ano po? So, wag po tayong gumaya sa mga ibon. Hindi po tayo mga ibon. Kaya wag po tayong gumaya dun sa mga greedy birds na nag-aagawan sa iisang place, samantalang meron pang mga available places na itinalaga para sa kanila. So, mas may pag-iisip po tayo, mas malaki ang utak natin kaysa sa mga ibon, ano po. So, do not be greedy. Pumunta tayo dun sa place na tinalaga sa atin ng Panginoon, dun tayo mag-serve, dun tayo maglingkod. And kung nais ng Panginoon na i-promote ka to another position, siya po ang maggagawa ng way, ano po. So, habang nag-aantay tayo dun sa promotion ng Panginoon, do not look at the person who is sitting on that position. Look to God, ano po. At mag-focus tayo dun sa pinapagawa niya sa atin. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na napakadali po sa amin na tupigin sa tao, Panginoon. Pulaan ang mga tao na nakaluklok, Panginoon, sa mga positions na ibinigay niyo sa kanila, Panginoon. At it's very easy for us, Panginoon, na ma-recognize ang greediness ng iba, pero hindi sa amin sarili, Panginoon. So, tulungan niyo po kami, Panginoon, to recognize our own greediness and correct us with your words, katulad po ng ginawa niyo ngayon, Panginoon. Help us not to desire yung maging mas mataas po kami sa iba, O Lord. Help us not to desire the ministry na ipinagkaloob niyo na sa iba, na mapunta sa amin at mawala yung kapatid doon, ano po. Or help us not to look down, Panginoon, doon sa mga kapatid na itinalaga niyo for such positions, O Lord. Kundi we do our best, Panginoon, na mapalago at mapamahalaan ng maayos yung ministry na ibinigay niyo sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Bless this day, Panginoon, at nawa lahat ng aming makakasalamuha, lahat ng aming makakawakan ay pagpalain niyo rin po, Panginoon. Purihin ka, O Lord, at patuloy ka namin sinasambali na dakila in Jesus' name. Amen. Ayun, so maraming salamat po, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa maghapon. Let us all assess ourselves, ano po. Let's have contentment instead of resentment, ano po. So God bless po, mga kapatid, and God bless your ministries.